Ito siguro maganda ay patulan din natin itong issue kay Vice Ganda na kung saan ay kanyang pinagtripan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At alam nyo, ito siguro magsilbing leksyon po ito sa lahat ng mga entertainer o celebrity o kung sino man at komedyante na yung iba ho gusto ho magpatawa pero gumagamit ho ng isang taong gagawin niyang kasangkapan para matawa po ang tao. Pero sa pagkakataong ito, nako, grabe ho ang naging naging reaction po lalo na po ng mga DDS, yung talagang mga Duterte diehard supporters. Mga kababayan, talagang kaliwat kanan yung mga natatanggap kayo na banat dito po kay Vice Ganda. So ito ho siguro, alam nyo, kaya ko diniscuss ito. Baka sabihin ako, napakababaw, pinatulang pa yan. Hindi po kasi importante ho ito para magsilbing babalarin at leksyon sa lahat po ng mga entertainer. Kasi di ba, kung inyo pong matatandaan sa mga dati, sa kagustuhan na magpatawa, ay di ba, may binabatukan, may hinahampas o kung ano man, ito naman, yung mga masakit na salita, o sabi natin, joke, na pero depende ho sa tao na na masyadong personal ho mga kababayan, di po ba? Kayo ho, anong pananaw nyo ho rito sa ating mga taga-subaybay dito po sa ating channel? Mag-comment na ho kayo. At okay lang ho ba yung ginawang ni Vice Ganda na pinagtripan po ito pong si dating Pangulong Duterte sa kanilang concert ni Regine Velasquez? Ang sabi ho rito, talaga ito matindi ho. Basahin ho natin itong news item ho mga kababayan. Ito, ayan o. Yan, basahin ho natin. So ito, kaliwat kanan ang banat na natatanggap ngayon ng phenomenal box office star na si Vice Ganda. Ewan ko lang kung magiging box office ka pa star pagkatapos nito. At mula sa mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito yung matapos na patutsadahan ng TV host comedian, ito pong si dating Pangulo, na sa naganap na Super Divas concert nila ni Asia Songbird Regine Velasquez sa Araneta Coliseum. Ayun. At sa isang segment ay gamit po ang sikat na background music sa TikTok na Jet to Holiday. Marami ang nagsabing tila ang dating presidente ng Pilipinas ang binatikos ni Vice Ganda tungkol sa jet ski. Promise nito noong hinggil sa issue po ng West Philippines. Ako, napakatagal na hong issue to. At mahirit din ang kapamilya superstar patungkol sa The Hague at ICC, yung International Criminal Court, kung saan nakadetain ngayon ito pong si dating Pangulong Duterte dahil umano sa nagawa niyang crimes against humanity. At ginaya rin daw ng komedyante ang dating Pangulo sa pamamagitan ng malutong na pagmumura. Ayun, so may mga pumalakpak na sa audience, pero marami po, lalo na po sa yung mga netizen na talagang sumusuporta dito po sa dating Pangulo, ay di ba, talagang masakit naman ho ito. Kaya ngayon, grabe ho mga kababayan ang mga panawagan na i-boycott yung mga produkto na ini-endorso ni Vice Ganda. Ano ba, yung malaki ho dyan, yung sa McDonald's Marami ho ngayon nagsasabi na, wag na tayo mag-McDo. Mag-Jollibee na lang ho tayo. So, siguro, bukod sa McDo, marami pa sa Jollibee at least. Pwede rin Burger King o kung ano man, pero wag lang McDonald's. Maaaring tumigil lang ho yan at kung tatanggalin na endorser itong si Vice Ganda. Bukod dyan, yung sa Tocino ng CDO. Nako, ibo-boycott din daw po ito ng mga DDS, mga kababayan. So, grabe ho ito, Kasi alam nyo, sana sa ating mga komedyante, ay wag na ho kayong gagamit ng kung sino-sino at siguro maging kayo, maging sensitibo rin kayo. Alam nyo, may mga komedyante na Mr. Bean sila. Ang dami ho mga kababayan na mga komedyante na hindi na kailangan magbanggit ng ibang mga pangalan sa kanilang mga adlib. So, yun na lang po dapat ang gawin ho nitong si Vice Ganda at sa iba pang mga komedyante
na pwede ka naman magbiro ng mga kung ano-ano, di ba? Alam niyo at bukod do kay dating Pangulong Duterte, maging ito pong si Senator Rodante Marcoleta ay inuukray din, no? At talagang ginagawang katatawanan ni Vice Ganda. O ito, sabi nga ho ni Jensil Subarjaga, yung kapartner ho ni Senator Marcoleta sa kanilang show. Ito may sinasabi, may post si Jensil. Ito, yan, mga kababayan. Ayan, ayan, ang sabi, ayan. Ang sabi ho ay, sabi po ni Vice Ganda, tingnan nyo raw ang mukha ni Senator Marcoleta kung matatawa ka. Sabay-sabi ng joke. Yung mga ganyang adlib. Pero siyempre pag ganyang mga adlib, may mga kasamang banat ho yan. At ang matindi ho yung mga banat o pitik, may kasamang pang-insulto eh. Kaya kayo po, ano masasabi nyo naman sa pag nakita nyo ang mukha ni Vice Ganda? Ayan. Kasi alam nyo ho, pag ganyan na, ano ba, but sana kung ang nagsalita ay napakagwapo o napakaganda. Kasi gwapo ito dahil sa, actually, lalaki ho ito. No? Pero, yun ho, pag masyado mong ginagamitan ng masyadong personal, yung physical o kaanyuan ng isang tao, parang pangit. Di ba? Parang sabihin, parang iniinsulto mo si Senator Marcoleta. So, yun ho, mga kababayan. So, talagang matindi ho. Dapat maging maingat po yung ating mga, yung ating mga celebrity, yung ating mga komedyante, di ba? Sa pagbibitaw ng kanilang mga salita. Balikan mo natin yung issue kay Tatay Digong, kay dating Pangulong Duterte, na kung saan, bukod doon sa andun na ho, nakakulong na eh. Kumbaga sa dapaan na ho tinatadyak-tadyak pa. Tama na yan, manahimik ka na. Dapat huwag nyo nang gagamitin. At alam nyo ho, masyadong emosyonal din po yung kanya mga taga-suporta. Nakita nyo sa Dahig, Netherlands, marami ho mga Pilipino doon. Ang lalayo pa ho ng mga pinanggalingan, mga kababayan, na kung saan bumabiyahe po sila, gumagastos po sila ng sarili nilang pera para lang pumunta doon sa harapan ng ICC at ipakita yung kanilang suporta at pagmamahal sa dating Pangulo. Dapat siguro nakita na ho yan ni Vice Ganda, naku, na yung taga-suporta nito. So, dapat hindi mo na pinapakialaman. Bukod sa, siya po yung naging dating Pangulo. Tapos, di ba, yung mga kaso na yan, dinidinig pa ho yan eh. Dinidinig pa ho, kaya masasabi mong inosente pa rin ho ang Pangulo. At bukod doon dyan, yung kanyang katandaan, 80 anyos. Yung pagrespeto nila sa mga senior citizen, di ba? Yun po dapat na ginagawa. Ngayon, tas may mga humiri din na gawing ideklarang persona non grata, ito pong si Vice Ganda sa Davao. At hindi siya makakapunta roon, dahil sa mumurahin siya ng mga tao roon. Alam nyo, kahit na hindi siya ideklarang persona non grata, subukan niya lang tumapak doon sa airport at pumunta sa Davao City. Ewan ko na lang ho. Baka delikado siya ran at bubuskahin ho siya. Pero dito ho, mga kababayan, bagamat siguro yung mga produkto ho na ini-endorso ni Vice Ganda, mag-iisip-isip na ho ngayon yan, At titignan nila yung benta, baka biglang bumaba, naapektuhan yung ating ating negosyo. So, pwedeng tanggalin itong endorsement ni Vice Ganda, yung McDonald's at din po yung sa Tosino ng CDO. So, yun ho. At kaya lang ho naman natin na-discuss ito ho. Nasabihin natin, isa kang komedyante, o celebrity, artista, o ano man, na meron kang personal na damdamin tungkol po sa issue ng politika. Kasi ito, siyempre, alam naman natin to, Pinklawan ho ito, Dilawan, itong si Vice Ganda. Pero kung nasa show ka o ano man, siguro yung sarili mong vlog, okay lang ho. Pero kung nasa madla ka, alam ba, sa sarili mong vlog, meron kang Twitter, o na ngayon ay X na, o sa social media account mo, magti-tweet ka na isang pitik, okay ho yan, mga ganong comment, bilang isang pribadong mamayan. Pero nasa concert ka. Nasa konsyerto ka ho, mga kababayan. Talagang dapat magiging dinumeri rin ho ang pagkilos. Magiging maingat ka. At yung mga bibiruin mo, siyempre, merong, sabihin natin, tatanggapin ho nila na matatawa ko naman, pero merong hindi matutuwa eh.
So, yun lang ho mga kababayan. Sana po magsilbing aral po ito, yung ginawa na ito ni Vice Ganda. Alam niyo ho, pangalawa na ho ito ay pangatlo na. Pati kay Senator Marcoleta, birin mo, sabi niyo, tingnan niyo yung mukha ni Senator Marcoleta kung matatawa kayo. Di ba? Ano ibig sabihin nun? So may kasamang pang-iinsulto. Tapos nauna ho dyan, meron din ho yan na ginawang katatawanan niya rin, yung veteran broadcast journalist na si Jessica Soho. Diba? So marami. At pero ito, mas matindi ho ito kay Tatay Digong, kay dating Pangulong Duterte, na talaga namang bukod sa 80 anyos, at nakakulong na, yun ho sana hindi dapat ginagawang biro. Okay, so kayo ho, sa ating mga viewers, sa ating mga sumusubaybay dito po sa ating channel, ano po masasabi nyo rito ho kay Vice Ganda, na kung ganun-ganun lang na sabihin natin bibiruin, may kasamang, hindi ho ito biro sa aking pananaw ho ito parang may kasamang pangungutya, na para bang siya napaka-perfecto. Alam niyo ho, yung ibang mga kababayan natin na may mga tao na sabihin natin gwapo, maganda, hindi mo marinig na sila ay na nangungutya sa kanilang kapwa. Bagamat meron naman talagang totoo na gano'n, pero hindi naman nila ibino-broadcast na, o kung ano man, siguro sila-sila lang nag-uusap. Ang pangit naman ito, pero sila-sila lang. Pero yung sasabihin mo, alam ba, ikaw yung isang artista, nasa konsyerto, masama. Di po ba? Okay, so yun lang po mga kababayan. At maraming salamat po sa mga sumabaybay dito po sa ating channel. Subscribe na po sa mga hindi pa nakapag-subscribe. At i-like at i-share. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.